Pero lahat ng yan nagsisimula sa pananalig sa Diyos at sa pananalig sa isa't isa. Dahil tayo nagtitiwala sa Panginoon at nagtitiwala tayo sa ating partner. Kaya tayo naging successful sa ating mga pagsasama. Diba? You promise to love, honor, and cherish one another. Through all things, life has surely brought you both wonderful blessings and difficult challenges over the years. But here you are today. Amen. Having fulfilled the vows to love, to honor, and cherish you, each made on your wedding day, and God is smiling. Amen? Lalo na sa mga nagbabalak magpakasal pa lang. I-desire po ninyo, ipag-pray nyo, i-desire ninyo, at pagpasyan nyo. Lalo din sa mga engaged na, at may planong magpakasal. I-desire ninyo na kapag kayo ay kinasal, si Lord ay nakangiti. At si Lord ay nandoon, na kapag siya ay dumalaw sa kasal ninyo, ay hatid niya ang matamis na alak. Mangyayari lang yun kapag iningatan ninyo at iginalang ang isa't isa. Dahil sa ngayon, hindi na uso yung kakasalin na walang laman o kaya kakasalin hindi niya ginalaw ang kanyang partner. Dahil sa ngayon po, pag sinabing girlfriend, boyfriend, ang ibig sabihin daw noon ay may pakialam na sila sa isa't isa. Yan po ay kasinungalingan ng kaway. Yan po yung pagdaraya ng diablo. Yan po yung kasalanan. Hello. Hanggat hindi tayo kasal, wala kang karapatan sa katawan ng iyong katibahan. Tingnan nyo kung sama ng tingin nyo sa akin. Akala nyo may karapatan kayong halikan yan? Wala. Akala nyo meron kayong karapatan kapakapain yan? Wala. At kapag ganyan na inyong ginagawa, kayo nagkakasala sa Diyos ng fornication. Kaya kapag kayo binasal, paano ngingiti si Lord? Paano niya inudulot yung matamis? Inaalak? Hello? Lalo tigit, tiyakin, hindi mo siya nagalaw bago kayo kasalin. Dahil kapag kayo kinasal, hindi kayo dadalawin ng Panginoon. At magsasama kayong walang basbas ng Panginoon kahit na kayo kasalin pa. Ganon kalupit yan. Ganon kalupit ang kasalanan. Ganon kalupit ang immorality. Ganon kalupit ang fornication. Kaya sa mga dalagang binata ng dirito, lalo din sa mga dalaga, ingatan nyo ang inyong virginity. Sa ngayon, mabibilang mo sa daliri na may mga kabataan, may mga estudyante pa na virgin. Mga estudyante yan, mga grade 5, grade 6, first year, second year, ang pinag-uusapan, kalaswaan, virgin ka pa ba? Sasabihin, virgin ka pa ba? Estudyante, salit na pag-usapan yung subject na kailang pinag-aaral, pinag-uusapan kung siya virgin pa. O dyan, may kinukwento, mga aking anak sa akin. Sa klase nila, mga classmate niya, ang baba. Pero, marami ng mga karanasan, nakakalanto. Huwag tayong papayag ng ating mga